Sige, sige po. Yan. Alright. Sige. Diretsuhin ko na, no? Ah, yung, tapos na eh. Yung John 3:16, Mhm, For God so loved the world, etc., etc. Hindi ba ang ibig sabihin nun minahal ni God yung buong mundo mhm, by the word world? Di ba, mhm, di ba sinasabi doon na, of course, I agree with you as a Reformed theologian, and I'm asking these questions to you as a Reformed theologian. I mhm, agree with you naman, of course, na hindi lahat ng tao ay ligtas. mhm, At yung mga ligtas ay na-elect na predestined na sa kanilang kaligtasan before the foundation of the world. Chosen sila. mhm, mhm, I totally agree with you there. And a lot of other people would also agree with you. mhm, Um, mhm, Kaya lang, yun nga. Pag sinabi nating for God so loved the world, walang way of understanding it for me except mhm. by what it says na minahal Yes. ng Panginoon ang buong mundo. Hindi nga lang niya niligtas o liligtas eventually ang buong mundo. Pero Mhm, minahal niya yung buong mundo. mhm, mhm. In that sense, Opo. pumatay siya para sa buong sanlibutan. Hindi nga Mhm, lahat nga, even though namatay siya, he made himself available. He made his salvation available, pero hindi nga lang chinus lahat. Di ba sabi nga, many are called but few are chosen. There's a verse, mhm, many are called but few are chosen. Basically, um, so namatay siya po para sa buong sanlibutan, but hindi lahat ay pinili niya. mhm. You agree? O hindi? Ah, sige po. Ako tito, wala akong problema doon sa ano mo, doon sa presentation ng idea ng pag-ibig ng Diyos sa buong sanlibutan kasi yung Greek kasi diyan sa John 3:16 is cosmos eh. So hindi natin pwedeng ano yan eh, i-violate kasi yun yung pinaka direct and may plain interpretation ng text kasi pag binalikan mo yan sa Greek, world talaga yan, world, universe, na world, yan, inhabitants, yun yung ano niya, yun yung Greek niya, cosmos. So, yung phrase na God loves the world is true yun, cosmos yun, buo yun. Makita natin that it is because He is the one who created the world. So, in context of creation, andun yung kanyang love for His creation. Yun yung context noon, yung creation. Kasi nga, di ba, John 3:16, kung titingnan mo yung context, arguments between Christ and Nicodemus. Di ba? So, yung 16, part pa yun ng chapter 1. Kasi isang context yan eh. Yes. Ang gusto lang ipakita ng Diyos kay Nicodemus, kasi nga, di ba, uh, Israel is the chosen nation of God. Hindi po yung ano, to become a priest to all the world. So meaning, mangin-bridge yung Israel sa buong mundo para ano yung gospel doon. So through Israel. So chosen ang Israel as a nation. So para hindi lang mapunta si Nicodemo sa thinking na kami lang, tayo lang na Juto. You know? Kasi ang ibang nation kasi before Tito, ano sila eh, they considered by the Jews bilang isang maruming tao, 'di ba? They don't associate with other races. So for them, they have the law, they have the revelations, 'di ba? Sa Romans andiyon sa kanila yung law, sa kanila na ano yung son, yung savior. So there are lots of benefits being a Jew. Pero para hindi sila mapunta doon sa pagiging what you call this one, sila lang, yon. So ipinakita ni Lord na no, the love of God is not only for the Jew but for the whole creation. So yung dealing ng Lord eventually hindi lamang para sa Jew lamang kundi para sa buong tao sa sanlibutan. That's why
yung love ni God sa cosmos, pero mayroon yung next phrases, but those who believe. Yes. So may qualifier doon. Yes, he loves the world as a creation, as his creation, but in the context of redemption, to those who believe in the Son will be saved. So yun yung qualifier. Ah, hindi siya kung sa atin pag praise by praise mo yon, hindi naman siya ma-misinterpret natin na kasi yung iba, yung explain kasi dito, for God so loved the elect, yun yung ano nila yung interpretation ng iba. And On, that is violation of the interpretation. Hindi po elect dito. The Greek dito is cosmos. It's clear the world, the inhabitants, God's creations. Pero mayroon next phrase dyan na nasabihin mo, but He gave His Son. He gave His Son to the world. But those who believe in Him. So mayroon yung qualifier. Yung yung magtiwala lang, yung manampalataya lang. yes. So yung tanong diyan next, sino kaya yung tao na mananampalataya sa kanya? So yun yung tanong. Sino sila? Okay. Hindi natin alam yung Correct. I mean, for me, sa ating perspective, hindi natin kung sino. Pero ang sabi diyan, dapat sila manampalataya kasi yung faith means kasi yun ng Diyos na mabalik yung tao sa Kanya. Means yun. So hindi natin sinabi na, dahil may elect, hindi na kailangan yung faith, hindi na kailangan yung gospel. So hindi natin sinasabi yun. Oh. So, ang So, sinasabi lang natin, application tama ba yung application na this is an application of the phrase many are called but few are chosen? pwede. Pwede, Yes pwede. to, pwede po yun. Yes po. Kasi Kasi tita, tinawag niya pero hindi naman lahat chosen. yes. Acts po, basahin natin, Acts chapter 13, verse 48 po. Si tita kaya magbasa niyan, Acts 13:48. Wait lang ha, lilipat tayo sa Bible. Dali ha. Punta mo na sa Bible, baka kasi pagalitan tayo. Acts, Hindi nakahanda. uh, Acts, Acts Acts chapter 13 po, 13:48. 48. Yes po. When the Gentiles heard this, they began rejoicing and glorifying the word of the Lord. And as many as had been appointed to eternal life. Believe. So makita tayo dyan na may believing dyan. Yes. At yung believing na dyan is pistis, or let's say the higher elements of faith is as a census or fiducia, I forgot sa kanilang dalawa. Pero yung highest kasi tito, yun yung pistis, yung saving faith. Yan. So if ito yung sabi natin, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Christ would be saved. So the next question, sino kaya ang mga maniniwala sa Kanya? Sino kaya ang mananampalataya? Kasi pagbalik natin sa John chapter 1, okay, sandali, dyan lang muna sa Acts 13 para maintindihan natin yung context. Malinaw naman sa akin yun Pastor Glenn. Yes, Tito. Yung sa 3:16 na sinabi, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, di ba? Yes. Yung He gave His only begotten Son, doesn't that matay siya sa buong sanlibutan? He died for all men, all mankind. Of course, Hindi po. hindi nga naniwala. Whosoever Opo. He gave His Son, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. So, Yes po. binigay niya yung begotten Son sa world, di ba? For God so loved the world that He gave His only, kasi ang sabi niya, mahal niya yung sanlibutan, kaya sa Tagalog, di ba? Mahal niya yung sanlibutan, kaya binigay niya yung anak niya. Kanino? Kaya Di po. sanlibutan, di ba? Yun ang kasunod nun However, whosoever believes in Him shall not perish. Diba? So, Yeah. may qualifier nga. Pero ang nauna doon sa qualifier is namatay yung anak niya, binigay niya yung anak niya sa sanlibutan. Tama? Opo. Correct. Tama. Correct. Namatay siya. Opo. So, He died for all mankind. Namatay siya para sa buong sanlibutan. However, whosoever believes in Him shall not perish. Pero, gave His Son to the whole world, di ba? That says, namatay siya sa sanlibutan. Tama? Yes po.
So yung idea mo Tito, ano yon yung ang tinatawag nating sufficient death of Christ, the sufficiency of Christ's death na namatay siya sa sanlibutan. Meaning to say, namatay siya sa lahat. Sinusundan ko lang yung sinabi, for God so loved the world. Sabi mo naman, Mhm. cosmos, lahat yun. So, Opo. for God, minahal niya yung sanlibutan. Tagalogin natin, may Tagalog Bible ako dito kasi. Okay. Sige Dali. po to. Bigay. Mhm. Pero Ah, hindi sinabing who died. Bigay. teka, wait lang. Punta tayo sa Tagalog. Para sa may Tagalog Bible ko. Ano nga? John 3:16. Mhm. John 3:16. O yun. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay Mhm. ang kanyang bugtong na anak. So, Mhm. ganun na lang, in other words, pinakita niya yung pagsinta niya ng Diyos sa sanlibutan sa pagbigay niya ng kanyang bugtong na anak. Mhm. Diba? Diba? Yes po. So, Yes. upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak. Sorry, mayroon pang Tagalog eh. So, Sige basic, po. binigay niya daw yung anak niya sa sanlibutan. Paano niya binigay? Kung nung binigay niya yun, edi namatay siya. Kaya nga binigay niya para mamatay, di ba? Para Mhm. makalimutan. Pero, Mhm. pero nga lang, may Mhm. as I said so. Mhm. So kung yung arguments natin, kung ang pag ano natin diyan to, yung death ni Christ for all, mayroon tayong tinatawag kasi na sufficiency. Pwede 'yon. Sufficient naman talaga yung ano ni Lord, yung kamatayan ni Christ for to save all. Okay. Ang argument kasi natin, hindi lamang sufficient kung the efficacious death of Christ, the effect. Kanino ba talaga na kanino naging effective yung death ni Christ? Okay. Kasi sundan natin yung John 3:16 that the Father gave him to Mhm. the world, tama? Kasi ganun yung phrase niyan. Yes. And ang John, kasi sa John tayo na context, sabi dito, John 1:10, he was in the world. Mhm. The Father, because the Father loves the world, cosmos, general po yon, tao, hayop, Yeah. creation. So Yeah. the Father, because He loves the world, He gave. First act ng Lord is He gave. That's His generosity for this world. Now, pagpunta po natin sa John chapter 1 verse 10, He was now in the world. Kita natin, no? The Father gave Him to the world. That's why, kung makikita natin ng John chapter 1 verse 10, He was in the world. But ano pong problem doon? That, and though the world was made through Him, the world did not recognize Him. Now ngayon, alin po yung may problema? Hindi po yung love ng God, kundi yung world. Di ba? Ang expression kasi, ipinapakita dyan kasi Tito Dennis, that the expression of God's love for the world is by giving His Son to the world. Correct. Correct. Now, ang issue, hindi po yung love ni God for the world. Ang issue kasi dito yung world. Yan. Kasi when the Father gave His Son to the world, and here he goes, in John 1:10, He was already in the world, and though the world was made through Him, meaning creator din siya, the world did not recognize Him. So meaning, mayroon tayong problema sa John 3:16. Hindi yung love ang problema natin dyan. Walang tayong question sa love ng God to all the world. Ang question natin dyan, yung world acceptance niya doon sa love gift ng Diyos. Yes. So, yung conclusion is John 3:16 is the expression of God's love to the world by giving His Son, but Yes. the problem is the world did not recognize Christ as God's Son. So meaning, wala tayong problema sa pagmamahal ng Diyos sa buong sanlibutan. Hindi natin issue yon because that's given. He loves us in the context of creation. Yun po yung kasi like for example, may iba kasi ayaw tanggapin yung doctrine ng common grace. Ako kasi, I stand on it because
in God's kindness, He provide the needs of even the very evil people. Even the unbelievers, He provide the needs, He provide air. Right. Those things are expression of God's kindness. Pero yung ano, Now, yung pagkamatay. Ang tanong lang doon, namatay ba si Kristo sa sanlibutan? Did he namatay lang si did he die ah, for all the humanity, for all the world? Yung nga lang, not all the world. Kasi whosoever di ba? yes po. Kung yung tanong mo tito, yung kaya namatay kaya si Christ sa sanlibutan. So if we are talking about efficacy, then no, hindi siya kasi namatay sa lahat or para sa lahat. Kasi nga, Hindi if lang. Christ died for all, Hmm. then all are saved. Kasi yun na yung effect nun eh. Di ba? But if many people will go to hell, then what's wrong with that? Meaning to say that efficacious death of Christ are only applicable to those who are chosen by God before the foundation of the world. That is why nag-agree tayo na ang expression ng Lord sa pagmamahal sa sanlibutan ay ang pagbigay lang ng anak. Pero ang expression ng Lord sa pagmamahal niya sa kanyang mga elect, idadrag nila siya sa kanyang anak. Kailan po natin? Kasi nga po, yung world, the problem of the world, they reject the Son. Yeah, I agree. So, Basically, when you say na binigay niya yung anak niya, which is kaya naman nagpunta si Christ sa mundo para mamatay siya para sa kasalanan natin, di ba? So, yes po. binigay niya yan, binigay niya for the purpose of dying on the cross. Eventually, yun po. However, as you put it, yung effect nun, hindi nag-effect sa lahat. Kasi Yes po. whosoever believes in Him lang eh. So, ang effect ng death on the cross ni Christ was only for some, but not for all. But He died for all. Tama? The intention was to die for all. But however, even though the intention was to die for all, not everybody experienced, realized, appreciated, or kumbaga, received. Yes, yeah, kasi nga, hindi naman lahat eh. So, whosoever lang. Ako yung analysis ko. Opo. Okay tayo doon. Sige, Tito. Okay tayo doon. May mga ibang verses ako. Okay lang ba kapan ko ng mga verses yon? Hindi, Okay kasi lang. meron pa ako ibang tanong eh. Baka humaba tayo. Pero basta nagkakaintindihan tayo. Okay. Sige po. Okay po. So, ang arguments natin, Oh, Tito, hindi sufficiency hindi na so... He died for all in the sense na lahat maligtas. Hindi ganun yun. Hindi. No way. Yung ano natin is yung He died for His people. Kasi Yes. ang titingnan kasi natin yung efficacy niya hindi yung sufficiency. Okay, tama bang sabihin na nasayang yung death on the cross ni Christ sa mga hindi ligtas? Tama ba sabihin yon? Hindi po. Hindi, Kasi po walang waste yung death ni Christ eh. walang He waste. accomplished, yes, walang waste po yun. So, He accomplished His purpose on the cross. the blood of Christ was not wasted on the non-elect. Yes, was not wasted po. Nagalang tayo Was doon. not wasted. Kasi po mayroon tayong Mateo eh, di ba? He died for His people. Mabasa mo yan, tita, no? Sige, basa. Matthew chapter 1. English na Sige, lang. basahin natin. Opo. Matthew chapter 1, Tito. Sana memorize ko pa yung ibang verses, pero yung iba hindi eh. Anong verse? Sige. Anong verse tayo? Matthew 21. 1, sorry. Matthew 1 verse 21. Teka, lilipat tayo sa English ha. Baka mahirapan misis ko eh. NIV lang to. Wala tong NASB ko dito eh. Okay, ako eh, naibilang ako. 21 verse 21. Ayan. Oh, yes po. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. Hindi na po sinabi diyan na He will save the whole world from their sins. Diyan Hindi. pa lang mayroon na siyang specific. Sabi niya, He will save His people. Now, ang tanong po, refer po ba yan sa Jew or even sa Gentile in the future? Pati Gentile kasi his people eh, di ba?
Yes po. Yes po. Kaya nga yung ang Acts chapter 13:48 Gentile kasi yun eh. Yung Okay. binasa ko ng Tita Lynette, yung tita, yung Acts kasi, when the Gentile heard this, they were glad, and those who were appointed eternal life believed. At kung Okay. makikita natin doon sa prayer ni Christ, even sa John chapter 10 and chapter 11, there are verses na mag-specify na sabi ng Panginoong Hesus, mayroon pang mga tupa na hindi natin kasama sa shepe na ito. So he's referring for the future believers. He's referring for the future believers. Now, ang future believers ay part po siya ng mga ng Diyos, people of God na tinatawag natin. Kasi nga sabi niya, He will save His people. If they are the people of God, why save them? Because it will say, pwede natin sabihin na, mga tao naman sila ng Diyos eh, bakit pa sila liligtas? They are people of God who are lost. Yun yung po yung tama doon. Na yun yung purpose ng kamatayon ng ating Panginoon, na isave niya itong mga taong ito. Yan. So mayroon tayong tinatawag na specific. They are specific purpose ang Lord. Now, when we say na waste ba talaga yung kamatayan ng Panginoon sa cross, hindi po. Kasi magtatagumpay siya. Kaya ganyan yung nature ng atonement. Yung nature ng atonement, 100% successful. Hindi po 99.9% lang. Ah, yan po yun. Yung blood of Christ, kahit hindi napakinabangan, okay, Mhm. Mhm. select ng mga hindi saved, hindi napakinabangan, Yes. hindi pa rin Mhm. wasted yun. Hindi po, hindi po. Hindi na waste yun to. Kasi Ah, na-fulfill niya yung yung kagustuhan niya na i-save yung mga tao. Eh, John chapter 10, punta natin yung mga verses kasi para mag-familiar sa inyo. Yung John chapter 10, sorry, maganda to eh. Sarap to mag-Bible study. verse, John, sandali to. Siguro punta muna tayo sa John chapter 6. Sige nga, subukan natin. Subukan muna natin. John chapter 6, verse 34. Tingnan verse, natin. Yung notes ko, andun sa, ginagamit ko ngayon. John 6, verse 30. Mhm. Ilang sandali at ito. Verse 37. Verse 37 po. dali na wala. Likod ng misis ko, ayan. 37, sige. All that the Yes Father po. gives me will come to me, and the one who comes to me, I will certainly not cast. Okay, 38 po. For I am come 38. from heaven not to do my own will, but the will of him who sent. Okay. Ito po yung ng John 3:16. Because God loves the world, He sent Christ into the world. But take note, the Father sent Him with a purpose. The one who sent me, this is the will of Him who sent me. What is the will? That I shall lose none of all He has given me, but raise them up in the last days. This is very strong passage. So this is very specific. Hindi po siya patsamba lang na baka siguro. Ganon. So meaning, kung gagamitin natin yung John 3:16 sa pagpunta ni Christ dito, kasi pinadala siya ng Ama because the Father loves the world, always remember na may purpose yun. Hindi lang love yung purpose dito Dennis, kung di, the Son will do the will of the Father. And what's the will? That none of those who has given me will lose. Yun yung pong isang purpose nun. Meaning, if yung blood ni Christ ay sayang, then sabihin natin, wala talagang kasigurudahan sa natin, sa kaligtasan natin. Pero pag sinabi nating 100% successful, kahit i-reject pa siya ng mga tao na ayaw kay Christ, it's fine. Kasi nga, meron siyang purpose eh. Sino yon? Yung mga tao na i-drug ng Father sa kanya. Yun yung purpose niya. Kasi hindi naman sinabi ni Christ, I shall lose none of all the people eh. Sabi niya, those who give the Father eh. Yun yung pinaka niya. That's why, ang response dito ng mga Jew, they grumble, they murmur. Yan.
So 44, no one can come to me unless the Father who sent me draws them. Correct. And I will raise them up in the last days. So Yes. meaning, yun yung pinaka-purpose na hindi masayang yung kamatayan ng Panginoon doon sa Kahit cross. sa hindi elect. Diba? Oo. Opo. Kahit reject ng tao, ma-purpose talaga ay yung para sa kanya. John Okay. chapter 17, pwede rin yun. Tito. Ano naman? Alam mo, tinanong ko sa iyo dati to eh. Nung nasa Tagaytay tayo. Okay, well, Ngayon, sinagot mo ako ng yes. Kaya ano lang, yun? ewan ko kung hanggang ngayon yung pa rin ang sagot mo. Is it proper? Is it correct? Yung ginagamit ng mga Kristiyano pag yung pag-surrender nila ng buhay nila sa Panginoon para maligtas sila. Yes. Is it proper Yes. or correct to say, I accept Jesus Christ as my Lord and Savior? Tama ba yung term na gamitin, accept Jesus Christ as my Lord and Savior? Receive Him as my Lord and Savior? Tama ba yun? Actually, yung isang yung word na accept, tama naman yun to. Kasi hindi mo naman yun pwede na i-deny eh. Kasi yun yung kaligtaran eh. Accept or deny eh. So accept means you accept Christ as your Lord and Savior because number one, you have this foundation. Sino ba talaga si Christ? Sino ba talaga si Christ? That's why I accept Him as my personal Savior and Lord kasi nga yung kaligtasan ng Lord kasi personal naman to eh. Di ba? Yun yung natin. Personal in the sense na yung initial salvation natin para maging part tayo ng body, yun yung nagsisimula. Personal and then corporate. Now, kung titingnan natin, tama ba yung accept? Tama yun. Kasi nga, sa John chapter 1, they reject the Son eh. So, yun yung opposite ng acceptance and rejection. Pero, tagdagan natin. Hindi lamang accept, but also believing in this finished work on the cross and also repentance. Yes. So, kailangan lang natin idagdag yun. Maniniwala tayo, tanggapin natin ang kanyang lordship. Kasi pag hindi mo tinanggap yung lordship, sabihin mo na lang na, okay, siya yung savior ko pero hindi siya lord ng buhay ko. Mali naman yun. So, accepting his lordship, believing in his work. Ganun yun. Kasi Yun yung tamang presyo. There are verses in the Bible, Pastor Glenn, if you will notice, na ang verse na ang pagkasabi sa verse, for example, babasahin ko, John 3:32, sabi niya, what he has seen and heard of that he testified, Yes. and no one receives his testimony. Verse No 30, one. he who has received this testimony has set his to this, that God is true. Okay, another verse. John 5:43, I have come in my Father's name, and you do not receive me. If another name, you would receive him. 44, how can you believe when you receive glory from one another, and you do not seek the glory that is from one and only God? Ito pa, sa 1 Thessalonians 2:13, for this reason, we also constantly thank God that when you receive the word of God, Yes. you accepted it as the word of men, but for what it really is, the word of God, which also performs its work in you who believe. Yes po. Ang Pastor Glenn, by using the word receive or accept independently, kung ibig sabihin naman ng puso mo, yung yung talagang tanggap sa Panginoon, which if you are surrendering your life, iniiwan mo na yung dati mong buhay at bagong buhay sa Panginoon, which we first born again, hindi mali na sabihin mong Hindi gano'n. po. Kaya Hindi. hindi natin kailangan hanapin palagi yung word na kasi sa Bible, hindi naman lahat eh. Like for example, sa episode ni Cornelius, wala namang ginamit ng word dun eh. Sa Amos, wala namang ginamit ng repent dun. Sabi nga, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Sa ibang verse pa. Di ba? Yung 2:89, for you have been saved through faith. Wala namang word dun. Pero of course,
i-explain natin dun sa sinishare natin ng gospel ng kabuuan. Pag sinasabi Yes. mong tinatanggap mo ang Panginoon, syempre, explain mo naman yun. Di basta bibitawan na lang sa kanya ganon. Pag Yes sinasabi po. i-explain sa kanya, tinatanggap mo ba ang Panginoon at ang pagligtas mo, explain mo rin sa kanya kung ano ibig sabihin nun. Di ba? Nakasama doon yung repentance na, of course, di ba? Pero kung without saying the word repent, hindi naman mali yun. Tama? So, agree tayo doon. Yes po to. Kasi, pero, kailangan talaga ma-explain yun kasi sa Acts, di ba? The initial preaching of Peter, sa Acts chapter 2, Yes. di ba mayroon tayo dong urge ni Peter na repent and be baptized in the name of the Spirit. Kasi nga nakita ni Peter, mayroon yung mayroong initiation ng Espiritu sa heart nila. Kasi Yes. nagtanong sila eh. Nagtanong sila, 'di ba? May initial 'yun. Anong ang gagawin namin? So that's yung keyword na 'yon, ginamit ni Peter na you have to repent. Acknowledge yourself and then acknowledge Christ. Kaya nga na makikita natin doon yung word sa John kanina na binasa natin sa John 3 32 yung mo Yes. binasa mo. Yes. He testifies to what he has seen and heard. That's the verb. Yes. Seen and heard. It's very important. Ano Yes. nakita mo, narinig mo, but no one accepts his testimony. So meaning to say, there is a problem sa kanilang puso na paniwalaan yung narinig nila at nakita nila. Yes. That is why, sa atin, once we explain it at naintindihan nila kung sino sila, then later on, ang word kasi na repentance, hindi naman natin kaman sila kanila yun eh. Work naman kasi ng Holy Spirit yun eh. Yes. That they eventually repented from their sins. So yun yung natin to. Walang problema doon to. Okay, good. Oo. Okay. Oo. Depende na lang po sa pag-explain natin siguro ng whole gospel. Syempre, kung nagsishare ka naman gospel, hindi mo lang basta babagsak lang sa kanya yung, syempre, kausap mo siya. I-explain mo ng mabuti, di ba? Yun lang naman. Ganit. Okay, as a reformed pastor, okay ba, pastor? Okay. Yes, to. Yes, to. As a reformed pastor, okay, kailangan ba na ang worship services ng reformed pastor, ang reformed church, no? Kailangan ba na ang message puro about God? Hindi pwedeng haluan natin or halimbawa, isang message, no? Tapos naintindihan ko naman na pag ang worship service, ang message mo is about God, parangal, papuri sa Panginoon, ang ganda yun. Ideal yun. Pero halimbawa, may application na kasama. Tuturuan ng tao kung paano maging mabuting asawa, paano maging mabuting ama. Pero lang naman yun. I mean, may kasama din namang turo about sino ang Panginoon. Kasi, for example, bakit ka magiging mabuting ama, mabuting asawa? Dahil sa Panginoon. Dahil utos niya. Yes. Diba? Yes po. Kung gagawin yun because gusto mo lang gawin. In the first people naman naturally would love their wives or be a good parent kung hindi utos ng Panginoon, kung Kristiyano ka. So, yes po. Hindi necessarily na puro parangal at praise kay God ang message. You agree? Ang approach kasi natin to when it comes to preaching the word of God, may tinatawag kasi tayong dalawang elemento ng preaching, or orthodoxy and orthopraxy. Okay. Ano yung sinasabi ng scripture at paano natin i-apply yung scripture. Di ba? Hindi lamang yung walang application kasi hindi siya preaching kung walang application. Tama po ba? Application talaga yan. Sa end ng preaching natin, how can we apply the truth about God in our real life, in our daily lives? Now, ang Bible, kung makikita mo sa epistle ni Apostle Paul, nahati kasi sa dalawa yan palagi eh. Ano yung truth at yung morality doon? Ano yung morals? Ano yung application doon sa truth na yon? Yes. Bigyan kita ng example, Romans, di ba? Romans chapter 1 up to chapter 10 or 11 is all about doctrine. Sinong Diyos, sinong tao, election, blah, blah, blah.
pagdating mo natin sa chapter 12, worship na, di ba? Pagbibigay na ng worship sa Diyos, living sacrifice, obedience to the government. So those things are practical. Take note, ang scripture ay balance. Pero always natin tandaan dito na ang application is the last part of the truth of God, kung sino talaga siya. Ephesians chapter 2, yung pinaka favorite nating lahat. We are dead, God made alive because of His great love and mercy. We are saved by grace, not of ourselves, to do good works. So ang good works, andun pa rin yung sa last part. So you cannot separate the two truths, the truth of the doctrine and the truth of the practical life. Kasi nga, hindi pwede nating i-present who God is, and then, ang tanong, what now? So ano ngayon? Diba? Ganun yung ano natin. That's why my suggestion, Tito, let's dig the truth of the preaching in your presentation, and then how can we apply in our daily lives. Now ngayon, pag napunta yung discussion mo about practical life, okay, let's say practicality, give them the context and talk about practicality. That's it. Talk the context and then talk about practicality, like Ephesians chapter 5. Husband, love your wives. Wives, submit to your husband. So, you can talk about submission, loving the wives. Pero ko tanong, bakit sinabi ni Paul yan? So, yun yung truth doon. Yes. So, meaning to say, Tito, ang approach kasi, most of the Reformed pastors is orthodoxy and orthopraxy. So, we make sure na yung application ay nanggagaling doon sa truth mismo ng presentation natin. Yes. But if yung text, yung passage na ipipreach mo, isi-share mo is more on practicality, then stick ka doon. Stick ka doon. Okay And lang yun. provide ka Okay. lang background. Okay Okay na lang yan. yun. Okay na. Yes po. Like for example, children, obey your parents. Pag ganun yung talk mo, Yes. okay yun. No problem yun. Kasi part naman yung scripture yan eh. Sunday worship. Okay lang yun. Yes po. No problem. Okay, malinaw tayo doon. Okay. Importante matutunan natin doon kung anong Diyos ha. Free will. Let's talk about free will. Naintindihan ko, niniwala ko na tinuro nyo na yung dati rin na walang free will sa salvation. Para ma-save ka, walang free will. Kasi, di ba, before you were saved, ang ating will was basically alipin sa Nature. Kasalanan. tapos nung naging Kristiyano tayo, nagpaalipin tayo sa Panginoon as Yes our po. Savior. Pero kaya nga tayo nagkaroon ng kagustuhang maligtas dahil sa Holy Spirit. Yes po. Nirate tayo ng Holy Spirit, di ba? Yes po. Yes po. Kristiyano na. Kristiyano na Opo. siya. Meron ba siyang free will to choose? Can we call it free will when he chooses, when he has the freedom to choose to sin or not to sin? Kasi di ba, if you are choosing not to sin, you are filled with the Spirit. If you are to sin, you are not filled with the Spirit. Kasi nga, pinili mo magkasala eh. So can we use the term free will after we are saved already? Kasi meron tayong freedom to choose kung nang magkasala o hindi. Tama? Agree tayo doon. Can we use those as free will, Tito? Yung term kasi yung ano natin eh. Kailangan nating i-qualify doon yung Say will, term. gustuhan mo. Gusto mo bang di ba? Ano ba Tagalog ng will? Di ba kagustuhan? So kung Yes po. magkasala, o kagustuhan mong hindi magkasala. Kung ikaw ng Holy Spirit, kaya nga we pray na ma-fill tayo ng Holy Spirit para hindi ka magkasala eh. Pero kung hindi ka filled ng Holy Spirit, you are nangibabaw sa iyo yung temptation at faced with the temptation of whether giving into sin or not giving into sin. Pinili mo na hindi mag-give in sa sin because you have freedom to do that. Or pinili mo mag-give in naman sa sin. Then you have the freedom to do that. Hindi
Mhm. aspect, in that sense, may free will ka. Mhm. Kagustuhan ng will, di ba? That is your kagustuhan sa Tagalog. Mhm. Pero ang will natin dito are influenced by two masters. No, the Yung station natin, ganun eh. yung like sabi mo, Christian na tayo, no? Meaning, pag sinabing Christian kasi, you are indwelt by the Holy Spirit. You are marked. You are sealed by the Holy Spirit. Yes. You are converted. Yun na yun, adopted. Yung mga spiritual blessing. So, Yes. that's saved. Yes. Now, kung nagkasala ako, choice ko ba yon na magkasala? Di ba? Yung sabi mo, no? Choice ba yon? Pwede ba yung tawaging free will? Ano ba Pwede ba yung free will? ano ba sa Tagalog will? No, will. Now, mayroon akong isang passage, 1 Corinthians 7 yata. Ano ba yun? 2 Corinthians 7:15, 14. Tingnan natin kung andun pa yun. Second Corinthians Ah, tingnan ko dito kasi makakalimutin ako yung ibang kong notes na sa iba kong ano. lang. Wala. 1 Corinthians. Seven, 1 Corinthians 7:15. Uh, 1 Corinthians 7:14. No, but if the believer. Sorry. Romans yata. Sorry. Hindi ako dyan. Sa Romans. Tingnan natin kung dyan sa Romans. Be? Iwan ko Romans 7:15. 7. There are two laws. Verse 14 simula. We know that the law is spiritual, but I am unspiritual, sold as slave to sin. That's why sabi ni Paul dyan sa verse 15, I don't understand what I do. For what I do want to do, I do not do. But what I hate, I do. Parang opposite yata eh. Yeah. So yung will niya, gusto niya yung sundin ng Panginoon pero hindi niya magawa. So yung ayaw niya, yun yung ginagawa niya. And if I do, what do I know, what I do not want to do, I agree that the law is good. As it is no longer I myself who do it, but sin, it is in me, living in me. For I know that good itself does not dwell in me, that it is in my sinful nature. For I have the desire to do what is good, but I cannot carry it out. For I do not do the good I want to do, but the evil I do not want to do, this I keep on doing. Now, if I do what I do not want to do, it is no longer I who do it, but it is sin living in me that does it. So I find this law at work, although I want to do good, evil right there with me. For in my inner being, I delight in God's word or in God's law, but I see another law at work. Take note the word another law at work in me, waging war against the law of my mind and making me prisoner of the law of sin with me. And in verse 24 poses, what a wretched man I am. Who will rescue me from this body that is subject to sin? And in the transition, thanks be to God who delivers me through Jesus Christ our Lord. So then I myself, in my mind, am a slave to God's law, but in my sinful nature, I am slave to the law of sin. So dalawang law yan. Kita natin, yung slave si Paul, sabi niya, sa law ng Lord, at the same time, may sin nature siya. So meaning to say, in our free will, there are laws that governs to our will. So if Paul, as he speaks about it, is he a Christian? Of course, yes. Sabi niya, I want to do this but I don't not do. So he's not talking about, is that my free will? So ang issue dyan, Tito, it's the law that governs us is may makita natin dalawa. Una, sinful nature, that's law. Pangalawa, the nature of God in us. Now si Paul converted na, pero hindi natin pwedeng sabihin na wala na sa kanya yung desire na
na sundin yung sin nature niya. So ang kagandahan lang kay Paul kasi thanks be to God. Kasi kung wala ang Diyos, sino magde-deliver sa akin? So ang challenge dito, if we are Christian but still doing sin, isa lang po ang dahilan yan because we are in the flesh. And the law of the flesh is the master if we obey it. So meaning master siya. Now, pagdating naman sa Espiritu ng Diyos, this is a challenge. That's why sinabi si Paul dyan, there are waging war against the law. So meaning mayroon talagang giyera sa pagitan ng katawan natin at saka ng Espiritu ng Diyos. Galatians chapter 5 din, di ba? The fruit of the Spirit is against the fruit of the flesh. So meaning to say, makikita natin ito yung battle ng ating Christian life. Now we have the Spirit of God but our flesh still exists. So mayroong waging war. No ngayon, ang kagandahan nito, pag ginawa ba natin yung gusto nating magkasala, ano ba yun? Free will ba yun natin? Hindi natin free will yun. Ang bandage yun sa law ng katawan natin. Kaya ang kagandahan, ang espiritu ng Diyos na nasa atin, siya yung nagkokontra doon na hindi natin ma-obey yung sabi dito, yung master natin na katawan natin. So yung decision natin na gawin ito at gawin yan, urge yan ng ating nature. Urge yan ng dalawang nature, ng Diyos at saka ng ating katawan. That's why andun pa rin yung ating kahirapan or struggle natin, paano natin ma-overcome yung pagkakasala natin, bakit natin to ginawa. Ang kagandahan lang kasi doon, Tito, kahit ganun yung nangyayari, sabi ni Paul dito, thanks be to God who delivers me through Jesus Christ our Lord. Deliverance from wrong decisions. Deliverance from following the desire of our sin nature. So ang ginagawa kasi natin, desire yun ng sin nature eh. Okay. Yun yung natin to. So pag sinabing free will ba natin yun, desire yun ng sin nature natin. Yun yung natural niya na ipinapagawa sa atin. So nasa bandage pa rin yun ng flesh natin. Pero ang kagandahan na yun, kasi mayroon tayong Holy Spirit, we are waging war right now. So hindi na natin ini-enjoy yun. Kung di pinagsisisihan natin, kaya mayroon tayong repentance unto sanctification every day. Kasi magdidesisyon tayo, may nag-udyok kasi sa atin, Tito, na magdesisyon. So yung nag-uudyok sa atin, yun yung master natin. Hindi lang kasi tayo nagdesisyon ng wala lang, mayroon tayong nag-udyok. Di ba? Ganun eh. Bakit ko, like for example, bakit ako magpapatol sa babae na may asawa na ako? Kasi may nag-udyok sa akin. Sino yan? Sinong nag-uudyok? Sabi mo, free will ko naman yun. Tama, will mo yun. Kasi mayroong nag-udyok na gagawin mo yan. So yung master yon. Kaya nga ang ginagawa natin, kung against sa law ng spirit yon, law of flesh yon. Kaya struggle tayo doon pag Christian ka na. Kaya nga ang sinabi ni Paul dito, I do not understand myself. Yun yung phrase, 'di ba sa I do not understand what I do. Tama, tita, no? At sabi ni Paul, I don't understand what I do. Anong ibig sabihin? Hindi niya alam. Grabe naman. Parang nagnakaw ka tapos sabihin mo, I don't understand myself. Hindi naman ganun. Si Paul, sinabi niya yon kasi nga gusto niyang i-balance yung sino ba yung master ko ngayon? 'Di ba? Sabi ko, master ko na si Christ pero ginagawa ko pa rin, master ko pa rin sarili ko. And minsan gusto kong gawin ang kalooban ng Diyos pero hindi ko magawa kasi mayroon pa akong struggle na sin. So, may will tayo na ginagawa, may mga choices tayo every day, pero yung mga choices na yon, may may nag-govern doon sa choices natin. Okay. Dito. Next question. Saan na ba yung next question ko? Yung worship songs naman. Kaya Yes, to. sa inyo, sa practice nyo, sa Reformed churches, okay lang ba yung mabilis na kanta? Pumapalakpak pa nga kami. Kasi dito hati yung dito, no? Hati yung Reform churches. Then, mayroon tayong tinatawag na regulative principle of worship.
at mayroong tinatawag tayong normative principle of worship. Now, hindi ko siya gaano kabisado ang doktrinang ito kasi si Pastor Kim yung nagtuturo sa church namin ng ganitong principle. Now, sa church namin, ano kami, may mga instrument kami, do reform kami, may mga instrument kami kung makikita nyo sa live namin, sa By Grace Church. Gumagamit kami ng bass, guitar, later may electric guitar pa nga kami eh. So, ang point Drums, namin may drums dito, kayo. Drum. meron kaming mga ganon. Ang sa amin lang, we encourage because ang kanta ay may words. May words kasi, and words communicate truth or either deception. So we make sure na yung kinakanta namin ay mayroon mga theological truth at hindi siya contradiction sa isa't isa. Pero pwedeng Um, mabilis. pwede mabilis, walang problema doon. Kasi nga ang sa amin kasi may mga traditional na reform na talagang dapat wala nang gitara lang or keyboard lang. Kasi sa amin hybrid kami, meaning to say incorporate namin yung paggamit ng instrument sa pagkanta ng mga may theological truth na mga kanta. Pero iniiwasan na namin yung mga banda na mayroong masamang image like a Hillsong, mga ganong kanta or ano pang ibang kanta diyan. Pero may mga kanta sila na na mga biblical din. For Oh, awareness naman, so mas nire-refer namin na mag-stick lang doon sa mga kanta na hindi masyado popular, hindi masyado kasi nga ang paniniwala namin sa worship song kasi nagko-communicate kasi siya ng katotohanan. pero kumbaga, Like for example kumbaga, sa gitar namin, oh, opo. Sige, ah, preference na lang niyo yun. In other words, preference na lang. preference na lang yun. In other words, walang tama't mali doon. Depende sa iyo kung nakaka-worship ka ng ganun eh, di ba? Hmm. Eh kung Siguro to isang consideration din natin yung nga sabi ko, so yung mga kanta, consideration nun, yung tempo ng pagkanta, ano ba yun, mas sobrang bilis na parang hindi nagkaroon ng reverence. Kasi pag sobrang bilis naman kasi, wala naman siyang reverence masyado. Kaya nga minsan may mga mabilis na parang tamang-tama lang yung namin, kakanta namin. Kung makita nyo, Say by Grace Church, Bacolod, kung may mga kanta kami diyan kahit unti-unti lang ina-upload namin sa Facebook kasi gumagamit kami ng instrument. Yung mga kantang mga hymnals, ginagamitan na namin ngayon ng mga instrumento. Tapos yung mga mabibilis, medyo sakto-sakto lang na hindi naman parang yung talagang wala ng reverence, na nawawala na talaga yung reverence ng Diyos. sayaw, Kasi ang goal natin doon, Tito, hindi ma-distract yung mga tao talaga sa focus nila sa pagsamba sa Diyos. sayaw ba sa inyo? Nagsasayaw, Ato, meron. Nagsasayaw. wala na po. Wala po. Wala pong sayaw sa amin, Tito, kasi focus kami sa reverence ng Lord. Okay. Siguro after ng worship service, kung gusto mong sumayaw doon sa Panginoon, pwede. Oh, Wala namang pong sige na lang. How do you define the holiness of God ba? Tito, How do you the, the define holiness of God? holiness, actually ang holiness kasi ng Diyos, yun, intrinsic holiness. Na kasi siya by nature, God is holy. Yeah. At pag sinabing holy kasi ng Lord, walang kasalanan sa Diyos. Ang kanyang act is morally clean, righteous. Yun na yung pag-define ng holiness ng Diyos At saka sa dealing niya sa tao, yung holiness niya, pinapakita niya rin niya. God is holy by Himself. Na sabi niya, He cannot look at the unrighteousness of man. Or ang sinasabi doon na wala siyang bahid na kahit anong kasalanan. Yes. So holiness ay mayroon din tinatawag tayo like sa holiness and glory kasi inseparable naman yan. May tinatawag kasi tayong command sa scripture na tinatawag natin communicable attribute of God. Sabi niya, be holy for I am holy. So ang tanong, ma-attain pala talaga natin yung holiness. Pero hindi yung absolute holiness ng Diyos na wala talagang bahid na kasalanan. Naging holy lang tayo dahil kay Christ.
yung holiness natin, yung sanctification natin, na kay Christ pa rin. So when we say holiness of God, ang konsepto talaga natin diyan, walang description na pwede nating i-compare pag sinabing holiness ng Lord. Pag nakita mo yung likod ko, 'di ba, puti yan. Kung may blue, hindi na huli. Pag puti lahat yan, yun yung pagka pinaka-describe talaga ng holiness ng Diyos. Ang lahat ng attributes ni God dito, nakaangkla yan sa kanyang holiness. Ulitin ko, ang lahat ng attributes niya, nakaangkla yan sa kanyang holiness. Kaya may tinatawag tayong holy justice, holy mercy, holy love, holy kindness. Ginagamit natin yan. Kasi nakaangkla yun sa lahat eh. Ang pinaka superlative description kasi ng attributes ng Diyos sa scripture, the only attributes na dinescribe ng scripture in superlative degree, hindi love, hindi kindness, hindi faithfulness, but holiness. Revelation, holy, holy, holy. Hindi naman sinabing love, love, love. Hindi naman ganun. So, kaya nga, walang ano yun. Kumbaga pa, superlative degree, we cannot define the holiness of God. Except God is holy by Himself, na wala siyang anything na, Yung glory of God, how would you define glory of God naman? Tito, How would you, again, how would you define glory of God? ang glory ng Lord ay intrinsic. He is glorious by nature. Okay? And mayroon tayong tinatawag na ascribe glory. Di ba? We should glorify God in all things that we do. Di ba? Sabi niya, for whether we eat or drink, whatever we do, do it for the glory of God. So the glory na ina-ascribe natin sa Diyos, na lahat ng ginagawa natin makapagbigay kaluguran sa Panginoon. But by nature, the glory of God is so sufficient, and sinasabi natin na glorious na siya kahit na wala, no, he doesn't need anyone na magbigay ng glory sa kanya, kasi by nature glorious na ang ating Panginoon. So glory and holiness of God is inseparable. When you say God is glorious, He is holy. When you say God is holy, then He is glorious. May tanong ka ba? Wala na. Wala na, sagot na. Mukhang okay na kami. Clarification lang naman kasi yung mga tinanong ko sa'yo, Pastor Glenn. So, if you don't mind, if ever may lumabas pang tanong sa isip namin, magtanong ka, we will just ask for another, So, okay ba yan? Sige po. Pero in the meantime, I think nasagot mo naman ng maayos at very satisfactory. Very much appreciate. Very much. Oo, Tito, kasi ito yung gusto nyo, like, may gusto kayong topic, like itong holiness, glory. Natin, kumbaga pag-aralan natin, later Yeah. on. Magkaroon pa tayo time in the future. Dito lang ako, basta available, no problem. Pleasure talaga na makapag-share sa inyo. At si Tito Ed nag-request naman na later on makapag-Bible study ulit next Friday siguro. Sige. Pray for us, Tito. Pray for us. At saka training ko rin. At it's a joy for me na makashare sa inyo. At take note, pagka may time ako at request nyo, no problem. Sige. Schedule lang po. We will see you on March 14 pag nagpunta kami dyan. Opo to. Kasi we are planning na later on baka magkaroon tayo ng Reformed Bible School dito. Yeah. Yung grupo kasi sa amin, like we are reformed in our soteriology, in any aspect of our church culture. Pero kami ay very open pagdating po sa gospel sharing. Tsaka kami dito, hindi kami masyadong gumagamit ng mga terms na medyo sa mga taong hindi pa ready. Pero pag sa ganito, pwede nating pag-usapan yung mga na yun. Pero we are not limiting ourselves na hindi dapat. Kundi inaanap lang namin yung opportunity na makapag-share kami. Makapag-share sa iba. So the Reform are working man naman po. So ang approach pala natin sa scripture,
read the whole as context later para at least makita natin kung ano talaga Sige, ang Pastor. salita ng If you don't mind, paki-close us in prayer naman. Okay po. Sige po. Let's just pray. Father God, maraming salamat kay Tito Dennis, kay Tita, sa panahon, sa oras na ibinigay mo sa amin. At sa joy learning sa inyong salita, Panginoon. And thank you for this couple. May you bless them, Tito, sa kanilang ministry, sa church where you had put them, at sa mga opportunity pa later on, Panginoon, sa mga speaking engagement ni Tito, give him wisdom, and he may use this opportunity to share the gospel to others, because we truly believe, Father God, the reason or the only means that you called out your people from darkness to light is through the gospel. Thank you for this fellowship, and thank you for this friendship, and thank you for this learning, Father. Just everything to you. Blessed our weekends, and even, Lord, next week sa aming mga gagawin, Panginoon. We trust everything to you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ito, salamat po. Thank you. Salamat, ha. We'll God see. bless. God bless. Bye-bye. Bye-bye, Tita. Opo.